Boss Banat Boy, first muna 'no, Mm. ikaw from 0 to 10. From 0 to 10, ako kasi, eh, especially ngayong time na 'to, ano, medyo mababa, mas Hmm, mababa pa sa 5. Ayoko na lang sabihin kung 4 ba siya or ano, pero mas mababa pa sa 5 kasi ang dami nilang pinalusot. Kung bibigyan kita ng example, it's like si Cheese yeah, Escudero, 'di ba? yeah, Parang winashing-washing yung palusot nila, hindi puwedeng kasuhan. Dahil nga daw parang 'di ba, personal pera, parang I think they get away with it, dun excuse na gano'n-gano'n lang. Kahit anong gawin mo puwedeng idugtong na talagang tumanggap siya ng pera. And then let's talk about ano, sose ni Marcoleta, 'di ba? Medyo for me, medyo kalokohan, 'di ba, na tumanggap siya, kongresista siya, tumanggap siya ng pera sa mga kaibigan niya, hindi niya dineclare sa SOSE, ang palusot niya hindi pa naman election time nun. Eh, kung hindi pa election time nun, kongresista pa rin siya. Bawal siyang tumanggap ng kahit any form of gift. Yun lang din yun, I kaya think mababa. and I think dun sa sinabi mo, I think there is a big question of transparency ano. Parang hindi nagiging malinaw yung transparency ng COMELEC. Parang nasasabi lang, pero hindi siya nabibigyan linaw in terms of accountability ng impeaching public official or even talking about this issue sa mainstream media. Hindi siya pini-pick up. Yan yung napapansin. Kasi ma-impeach din. And I think ang dami kasing issue, eh. We'll try to as much as possible i-discuss 'to sa ating mga listeners. I think isa sa naging issue kasi that time yung ano, eh, credibility ng election results. I remember there were some issues especially in Mindanao, yung nagpapatayan pa sila, 'di ba, yung para lang makaboto yung mga botante sa mga polling precinct. Never have I heard na parang naging issue yan na malaki sa COMELEC, eh, or pinag-usapan nila, eh. Parang they brush it off and then they count the numbers. Yung hindi ko alam, pero para hindi ko alam how they work yung COMELEC right now. Parang feeling ko for them, a month before election and then a month after election, parang feeling nila yun lang trabaho. Oo, yun nga, eh. Malaking risk nito na pupuwedeng ma-violate pagdating ng 2028 election. Alam mo kasi sa'kin yung eleksyon very important yan sa selecting or yung gusto mong, mamuno, Mhm. locals or even nationals. Kung mawawalan na ng tiwala or yung institution ng COMELEC or yung tiwala na lang dun sa pagpili ng boto, malaking bagay yan, eh, 'no? It's part of our democracy. So, instead na mag-mature yung not only politika pero yung pagiging, botante natin dapat mag-mature din ng sobra. Pero kung yung mismong institusyon na mawawalan tayo ng tiwala, ako po si Banat Boy at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share, at subscribe na.